Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah, sa sumunod na bahagi, matapos natin matalakay yung pagmumuslim ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu at ni Hamzah radiyallahu anhu, so nagkaroon ng pagbabago sa taktika ng Quraysh sa pakikitungo nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bumalik na naman sila sa pakikipagdiplomasya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nakikita nila hindi na basta-basta yung mga nagmumuslim noong panahon na yun. Kaya nga, napabilang pa doon sa kanila si Omar, nakabilang nga doon sa Darun Nadwa, kabilang doon sa konseho ng Quraysh. Ngayon inshallah, yung sumunod na kabanata doon sa aklat ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri rahimahullah, Mumathilu Quraysh bayna yaday Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yung pagpapadala ng representative o kumbaga ambassador ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nga sinasabi, wa ba'da islami hadainil batalain al-jalilain, Hamza bin Abdul Muttalib wa Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma, matapos ang pagmumuslim ng dalawang kumbaga bayani ng Islam, o kahit sa panahon ng Quraysh, may matuturing silang bayani o dakilang tao sa kanila. Akadat as-sahaib tankashi. So yung mga ulap daw, madilim na ulap na dinudulot ng Quraysh sa mga Muslim sa Makkah ay kumbaga nagkalat. Nagkaroon muli ng liwanag kumbaga. Wa faqal musyrikun an sakrihim fi tankilihim bil muslimin. At natauhan, kumbaga namulat ang mga musyrik na naging malupit nga sila sa mga Muslim. At kumbaga naghahanap sila ngayon ng mas epektibo na paraan kung paano nila haharapin ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi hindi na uubra yung kanilang mga dating taktika. Wagayyaru tafkirahum fi muamalatihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. At yun nga, binago nila yung kanilang pakikitungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na at sa mga mananampalataya. Waqtaru uslubul musawamat wa taqdimur ragaib wal magriyat. At kumuha sila ng mga kaparaanan na kumbaga musawamah, nakikipagano sila, nakikipagtawaran, kumbaga, nakikipagkompromiso, bargain, kumbaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nagsimula sila na magbigay ng kanilang mga inaalok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga, kumbaga, pampalubag loob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ultimately, yung layunin nila dito, kumbaga kung hindi nila mapapatigil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at least bawasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pangangaral. At yun nga, walam yadri haula'il masakin anna kullama tatlu'u alihi syamsu la yusawi junaha baudatin amamu dinillahi wa da'wati ilayhi. Pero itong mga tao na ito, itong Quraysh, so sabi nga dito masakin, itong mga abang tao na ito, mga hamak na tao na ito ng Quraysh, hindi nila naiisip na ang lahat ng bagay na sumisikat dito ang araw, kumbaga lahat-lahat ng bagay na nandito sa mundo ay walang saysay kung ihahambing sa pakpak ng langaw. Kung ihahambing ito, kumbaga yung halaga nito ay mas mababa pa sa halaga ng langaw. Ang mundo at ang nilalaman nito ay mas mababa pa sa halaga ng pakpak ng langaw kung ihahambing ito sa relihiyon ni Allah at sa pag-aanyaya patungo sa relihiyon
ni Allah. So walang kwenta ang kumbaga yung halaga ng mga ito. Kasi di ba malalaman natin na inaalok nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paghahari, aalokin siya ng mga babae. At syempre doon sa kwento ng Suratul Kafirun, sa tafsir ng Suratul Kafirun, sa sababun nuzul nito, yung dahilan, yung circumstances kung kailan ibinaba ang Suratul Kafirun, nag-alok sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasambahin namin si Allah sa isang panahon, tapos ikaw naman sa ibang panahon, sambahin mo rin yung mga Diyos-Diyosan. Ang ginagawa nilang gago, ginagawa nilang tanga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi ito ipagpapalit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam ay hindi niya ipagpapalit sa anuman. Ibigay man niya lahat, ibigay man ng Quraysh ang lahat sa kanya. Yung nga katulad ng nasabi nga niya, di ba? Yung pinuntahan ng Quraysh, si Abu Talib, sabi niya, ilagay man ng tao sa kanang kamay niya ang araw at sa kaliwang kamay ang buwan, hindi niya iiwan ang relihiyon ni Allah o ang pangangaral pag-aanyaya patungo rito hanggang sa siya'y mamatay. Kamamatayan niya ang pag-aanyaya patungo kay Allah kahit maghirap siya dito. Fakhabu wa fashalu fima aradu. At yung nga dahil dito, ang Quraysh ay nabigo. Nabigo at sila ay kumbaga na nalulungkot, na-depress doon sa kanilang pagkatalo na hindi sila talaga makagawa ng anumang bagay na epektibo laban sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung iniulat ni Ibn Ishaq, may kinalaman dito, mula kay Yazid bin Ziyad, mula kay Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Sabi niya, ni Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, haddathtu anna Utbah bin Rabi'ah wa kana sayyidan qala yawman, si Utbah bin Rabi'ah daw, isa sa mga pinuno ng Quraysh. Sinabi daw niya isang araw, wa huwa fi nadi Quraysh, habang nandoon siya sa pagtitipon ng Quraysh, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjidi wahdahu. So si Utbah bin Rabi'ah, kumbaga nandun sila sa meeting, di ba yung laging pinapakita doon sa Omar series, lagi sila nagmi-meeting. So nandun si Utbah at nagkaroon siya ng suggestion doon sa kanyang mga kasama. At si Utbah, kumbaga nalalaman natin, si Abu Jahal, kumbaga yung namumuno sa Quraysh, oo. Pero ang kalagayan kasi ng Quraysh nga, wala silang hari eh. Wala silang hari. Kumbaga, katulad nga yung tawag nila sa Latin, primus inter pares. Pantay-pantay sila. Pero bandang huli sa kanilang pagtitipon-tipon, mamimili sila ng isang mamumuno sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na absolute ang pamumuno nun. Ay hari nila yun. Hindi. Hindi yun mangangahulugan na si Abu Jahal, aapak-apakan na lang din niya yung iba. Magkakapantay sila. Pero bandang huli nga, kumbaga, namumuno lang si Abu Jahal sa kanila. Hindi rin basta-basta itong si Utbah bin Rabi'ah. Yung nga doon sa, nabanggit ko na ito nung nakaraan, nung pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taif, nandoon si Utbah at yung kanyang kapatid si Shaybah, doon sa kanilang taniman ng dates. Kasi meron silang property sa Taif. At yung utusan nila, na si Addas, yung Kristiyano, utusan nila yun. At pinapunta pa nila yung si Addas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi naawa rin naman sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang kalagayan doon sa Taif. Naawa sila, kumbaga, kahit papano may natitira pa ring pagkatao, kumbaga, pagiging makatao, itong si Utbah. So pinapunta niya doon si Addas para magdala ng tubig o naman. At nag-Muslim itong si Addas. Nag-Muslim itong si Addas. At hindi nga rin talaga basta-basta itong si Utbah bin Rabi'ah, kasi kung maalala ninyo doon sa labanan sa Badar, 3 sila na nandun sa duelo. 3 sila na nandoon sa duelo. Si Utbah, yung kapatid niya na si Shaybah, at yung anak niya. Ano ba yung pangalan ng anak niya? Si Walid. Si Al-Walid bin Utbah. At 3 silang napatay ng mga Muslim. Si Ubaidah bin al-Harith, si Hamza, at si Ali.
tatlo sila na nakalaban nitong tatlo. Si Ubaidah, napatay, hindi naman siya namatay doon mismo, pero nasugatan siya ni Utbah. So hindi rin basta-basta nga talagang tao si Utbah doon sa panahon na yun. Hindi siya basta-bastang, kumbaga, hindi rin siya ordinaryong tao doon sa Quraysh. So nung nagsasalita na siya doon sa meeting ng Quraysh, sabi niya, Ya ma'syara Quraysh, ala akumu ila Muhammadin faukallimuhu wa aridu alayhi umuran la'allahu yakbalu ba'daha. So sabi ni Utbah o Quraysh o mga mamamayan ng Quraysh o mga pinuno ng Quraysh, gusto ko sana na pumunta kay Propeta Muhammad. Gusto ko sana na pumunta kay Muhammad, kung ganing pagkakasabi niya. At kakausapin ko siya. At mag-o-offer ako sa kanya ng ilang mga bagay na maaring tatanggapin niya ang ilan dito. So dito pa nga lang sa pagkakasabi dito, ito yung ulat ni Ibn Ishaq. Kumbaga, marami siyang i-offer. At maaring tatanggapin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilan dito. Ibig sabihin, hindi rin siya sigurado. Hindi rin siya sigurado kung tatanggapin ba ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ginawa na nila ito noon at tinanggihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba nangyari pa nga na yung kapatid ni Khalid bin al-Walid, pinapalit nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, Abu Talib, kunin mo na lang itong kapatid ni Khalid bin al-Walid, kapalit ni Muhammad, papatayin namin si Muhammad. So, hindi rin pumayag si Abu Talib. So dito, may kita natin na nag-iingat din talaga sila sa kanilang mga sasabihin o gagawin. Nag-iingat sila. So syempre, nandoon pa rin nga yung option, napapatayin na lang nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, syempre, ngayong nag-Muslim na si Omar at nag-Muslim na si Hamza, so magiging mahirap na yun. Kumbaga, na mauuna silang magpapadanak ng dugo at magkakaroon ng kaguluhan doon mismo sa loob ng Makkah sa pagitan ng iba't ibang angkan ng Quraysh. Yun nga, bukod doon sa kinatatakutan nila na pagganti ng Banu Hashim, na katulad nga ng, kumbaga, napatunayan natin sa iba't ibang mga pagkakataon ng Banu Hashim, kahit sa panahon nito hindi Muslim ang marami sa kanila, pinahalagahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng mangyayari doon sa, hindi pa natin natatalakay yun, doon sa Sheikh Abu Talib, lahat sila nagtipon, silang mga magkakamag-anak, nagtipon doon sa isang bahagi ng lambak para proteksyonan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pride ng pagiging magkamag-anak. So yun lang, hindi na, kumbaga, hindi lang sa usapin ng relihiyon, sa usapin na lang ng pagkakamag-anakan. Kapag pinatay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami silang mababangga. Kaya dito, makikita natin yung kanilang yung kanilang diplomasya, kung paano silang nakikipagdiplomasya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, sabi ni Utbah, yun nga, binabanggit ko ito, hindi para purihin si Utbah, kundi para ilagay natin sa konteksto ng kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi basta-bastang mga tao. At hindi rin sila, kumbaga, minsan kasi pag pinag-aaralan natin sira, ang akala natin yung kuffar ng Quraysh, mga kumbaga, mga bobo o mga walang pinag-aralan. Hindi, matatalino sila, mahuhusay sila, mayayaman, makapangyarihan. At talagang ginagamit nila yung talino nila. Yung lang wala talaga sila sa gabay ni Allah. Wala talaga sila sa gabay ni Allah. Kaya kung saan na lang sila napupunta. Minsan nga makikita mong kung pagmumuni-munihan mo yung mga nakukwento sa sira. Minsan parang natatauhan sila Natatauhan sila, lalong-lalo na, siguro nandito rin yun mababanggit yung tungkol kay Al-Walid bin Al-Mughira, yung tatay ni Khalid bin Al-Walid, na kumbaga, nababanggit niya yung tungkol sa naging pag-uusap nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, wala sa kanya yung anuman sa binibintang natin sa kanya. Hindi siya siraulo, hindi siya sinapian ng engkanto, hindi siya kinulam. Kaya napagkasunduan na lang nila ang ibibintang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay manghuhula. At yung kanyang mga sinasabi na mga kakaibang mga bagay ay isang anyo ng panghuhula. Yung sabi niya, magbibigay tayo sa kanya, fanu'tihi
ayyuha sya'a wa yakuffu anna. Ibibigay natin sa kanya ang anumang gustuhin niya. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magsasabi sa kanila kung ano bang gusto niya, anong gusto mo. Pero ang kapalit, ititigil niya yung kanyang ginagawa. Wadhalika hina aslama Hamza radiyallahu anhu wa ra'aw ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukthiruna wa yazidun. So lahat ng ito ay ginawa nila matapos na magmuslim si Hamza at makita nila na mga sahaba, dumadami sila. Dumadami sila. At hindi nga sila nababawasan. At marami nga sa kanila, naglantad na kumbaga, ng mga sahaba na hindi nila sukat akalain na Muslim pala. Pero kalaunan nung nagmuslim si Hamza at si Omar, naglantad na sila ay mga Muslim pala. Faqalu bala, ya Abul Walid. Sasabi nung mga Quraysh, sige Abul Walid, sang-ayon sila. Kum ilayhi fakallimu. Pumunta ka sa kanya at kausapin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayhi Utbah hatta jalasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At tumayo na nga si Utbah at lumabas doon sa Darun Nadwa at pumunta malapit sa Kaaba na naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaupo mag-isa. Nakaupo siya doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-isa. So doon sa Makkah, yun nga, pang ilang taon na ito ng Be'tha, pang-anim. Nakaranas na sila ng iba't ibang mga paghihirap mula sa Quraysh. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang bodyguard, wala siyang utusan o anuman. Nandun siya sa Kaaba sa pagkakataon na ito mag-isa. At hindi niya nga, kumbaga, hindi niya ginawang hari yung kanyang sarili na dapat meron siyang bodyguard, meron siyang driver o meron kung ano-ano. So naroon siya mag-isa at pinuntahan nga siya ni Utbah. At sabi ni Utbah, qala ya ibnu akhi. Sabi ni Utbah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pamangkin ang tawag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Utbah, hindi ko kasi mas matiyak yung edad niya eh. Si Abu Jahal kasi, halos magkasing edad lang sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Utbah, malamang matanda siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ganito yung tawag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka mas matanda siya ng 10 taon, 15 years o ano pa man. So sabi niya, o pamangkin, innaka minna haythu qad alimta minasyattati fil ashira. So sabi ni Utbah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aking pamangkin, ikaw ay kabilang sa amin. Kabilang ka sa amin. Kumbaga, pinapalubag muna nila ang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ka sa amin at nalalaman mo kung ano ang kapangyarihan sa tribo na ito at alam mo kung ano ang saysay ng mataas na antas ng lahi o ng angkan sa tribo na ito ng Quraysh. Kumbaga, sinasabi dito ni Utbah na, kumbaga, pinahalagahan nila yung angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kapangyarihan ng angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bandang huli, mananaig yung mas makapangyarihan o yung mas marangal, kumbaga, sa kanilang angkan. At ang pagiging marangal ng anumang angkan doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang doon sa pagiging yung pagiging marangal na kumbaga nakinikilala sila sa pagiging dakila ng kanilang mga gawain. Ang pagiging marangal ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakasalalay din sa dami ng kamag-anak. Kasi kung marami kang kamag-anak, pag nagkagulo, marami kang pwedeng tawagin, marami kang pwedeng magiging sundalo. So, ito yung kumbaga, dito pa lang, kumbaga, isa na itong anyo ng pagbabanta, hindi direkta. Isang anyo ng pagbabanta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga. Kadalimta minasyattati fil ashirati wal makanu fil nasab. Wa innaka qad atayta qaumaka bi amrin adim. At tunay na ikaw ay nagdala sa iyong mga kababayan ng isang bagay na matindi.
Kumbaga bagay na hindi katanggap-tanggap, yun nga ang mensahe ng Islam. Farrakta bihi jama'atahum. At dahil sa daladala mo na ito na pangaral ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagwatak-watak mo yung mga tao. Na sa isang banda, kumbaga sinasabi lang ito ng Quraysh na pinagwatak-watak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao. Pero may katotohanan din dito kasi itinakwil ng mga kuffar yung kanilang mga kamag-anak na nag-Muslim. Pero sa totoo lang, sila naman may kasalanan eh. Sila ang may kasalanan. Bakit sila nagkawatak-watak? Sila ang nagtakwil sa kanilang mga kamag-anak na nag-Muslim. Hindi yung nag-Muslim ang nagtakwil sa kanila. Yung mga nag-Muslim ang itinakwil nila. Wasafahta bihi ahlamahum. At dahil sa iyong ipinangangaral, ginawa mo silang tanga. Kumbaga, ginawa mo silang tanga, yung mga Quraysh. Kumbaga na para sa kanila, ang pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi dapat sinasamba yung rebulto, na hindi tayo dapat sumasamba sa maraming mga Diyos, para sa kanila, yun ay pangahamak, pangiinsulto sa kanilang relihiyon. Pero nga, muli, wala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa kanila yung problema. Sila nag-iisip ng masama. Sila yung may mali siya sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibtabihi alihatahum wa dinahum. At kumbaga, hinamak mo ang kanilang mga Diyos at ang kanilang mga relihiyon. Ang kanilang relihiyon ay hinamak mo sa iyong mga pinangangaral. Wa kafarta bihi manmada abaahum. At sa pamagitan ng pinangangaral mo na Islam, kumbaga, itinatakwil mo, itinatanggi mo ang iyong mga ninuno na nauna ng namayapa o namatay. Kumbaga, muli, pinapakita rin dito ni Utbah, kumbaga, kumbaga, ang kinakausap niya dito yung damdamin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tayo, nagpapahalaga rin tayo sa ating lahi, nagpapahalaga tayo sa ating angkan, nagpapahalaga tayo sa karangalan. So huwag mo nang hamakin yung mga tao, lalong-lalo ng iyong mga ninuno sa pamagitan ng sinasabi mo tungkol sa kanilang relihiyon. Fasma minni a'rid alayka umuran. Kaya pakinggan mo ko, sabi ni Utbah, pakinggan mo ko at iaalok ko sa iyo ang ilang mga bagay. Tandur fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Tingnan mo itong mga iaalok ko at timbangin mo kung ang maaring tatanggapin mo ang ilan sa mga ito. At yun nga, doon sa ulat ni Ibn Ishaq, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kul ya Abul Walid, magsalita ka Abul Walid, makikinig ako. So pinagbigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abul Walid, si Utbah na magsalita. Kumbaga, nagpakita rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ng mahusay na pagtanggap sa mahusay din naman na paglapit ni Utbah. Kumbaga, na nga yung paglapit ni Utbah sa kanya, kumbaga, pinalulubag niya yung damdamin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, yung binanggit niya yung tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa angkan sa Quraysh. Kumbaga, sa kanilang lipunan sa Quraysh, ang pagpapahalaga sa angkan, maaaring yun ay isang uri din ng hindi direkta na pagbabanta, pero bandang huli, binanggit niya rin yun para, kumbaga, inaasahan niya na matatauhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya ay tunay na nagpapahalaga sa kanyang angkan, hindi na niya hahamakin ang relihiyon ng kanyang angkan. Lalong-lalo na yung kanyang mga ninuno. Lalong-lalo na yung kanyang ninuno. Sasabi nga ni Utbah, Yabna akhi, o aking pamangkin, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadal amar malan, jama'na laka min amwalina, hatta takuna akhtarana malan. Sasabi ni Utbah, kung gusto mo ng yaman, titipunin namin ang aming mga yaman hanggang sa ikaw ang pinakamayaman sa atin dito sa Quraysh. Wa in kunta turidu bihi syarafan, sawadnaka o sudnaka alayna hatta la nakta amran dunak. Kung gusto mo naman ng karangalan, gagawin ka naming pinuno namin.
hanggang sa wala kaming anumang desisyon na gagawin liban na lamang sa pagsang-ayon mo. O hindi kami magdidesisyon liban na lamang na sasabihin muna namin ito sa iyo, ikukonsulta sa iyo. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alayna. Kung gusto mo ng paghahari, gagawin ka naming hari namin. Wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka at-tib. At kung ang nasa iyo ngayon ay isang sakit na wala kang kakayanan na gamutin ito sa iyong sarili, ay papagamot ka namin. Kumbaga, tinatawag din nila na sakit yung pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabadalna fihi amwalana hatta nabra'a minhu. Gagastusin namin sa pagpapagamot sa iyo ang lahat ng aming yaman hanggang sa gumaling ka mula sa sakit na ito. Fa innahu rabbahama galabat tabi'u al-rajuli hatta yudawi minhu. O kama qala lahu hatta idha faraga utbah. Sige, gagastusin daw nila yung lahat ng kanilang mga yaman hanggang sa gumaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga katulad nito na sinabi ni Utbah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu. At sa lahat ng sinabi na ito ni Utbah, hindi siya pinutol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagsalita niya lang si Utbah. At nakinig lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akad faragta ya Abul Walid, tapos ka na ba Abul Walid?" Qala na'am. Sabi ni Utbah, At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasmi minni." Ako naman ang pakinggan mo. Sabi ni Utbah, "Af'al." Makikinig ako. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsalita, kumbaga reply niya dun kay Utbah, hindi siya nagsalita sa pamagitan ng salita na gusto niyang sabihin. Ang ginawa niya, binasa niya yung Suratul Fussilat. Binasa niya yung Suratul Fussilat. At yun nga, binasa niya yung unang 5 aya nito, ayon dito sa aklat ni Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Puri. Bismillahirrahmanirrahim. So doon siya nagsimula. Hamim, pati yun binasa niya. Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Ang Quran na ito, na kabilang doon sa tinuturing ng Quraysh na sakit na dapat na magamot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kaya nag-o-offer si Utbah para talikuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagpapahayag lamang mula sa maawain at mahabagin. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Ito ay aklat na nilinaw na ang mga talata nito. Ito ay Qur'an sa wikang Arabic para sa mga tao na nakababatid, mga tao na nakaalam. Bashira wa nadira. Ito ay magandang balita, tagapagdala ng magandang balita at tagapagbabala. Fa'arada aktharuhum fahum la yasmaun. Pero sa kabila nito, ang marami sa kanila ay tumalikod sa Quran at hindi sila nakikinig dito. Lumalayo sila rito, tumatalikod. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi. At sinasabi nila na ang aming mga puso ay natakpan na mula sa anumang ipinangaanyaya mo sa amin patungo rito. Ibig sabihin, hindi talaga kami maniniwala sa anumang sinasabi mo, hindi kami mananampalataya sa anumang ipinangangaral mo. Wa fi adanihim waqarun, at nasa kanilang taingan na nga ang pagkabingi. Wa min bainina wa bainika hijabun, at sa pagitan namin at pagitan mo ang harang. Fa'mal innana amilun. Kaya
yung kumbaga karugtong ng sinasabi ng kuffar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, gawin mo na lang ang gusto mong gawin at gagawin din namin ang dapat naming gawin. So, kumbaga, inunahan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abul Walid kasi nababatid ni Allah kung anong nilalaman ng puso ni Abul Walid. Ang gusto niya talaga kawalang pananampalataya. Yun nga pinapasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam ko kung anong plano mo. Kumbaga, alam ko kung anong plano mo at hindi ako sang-ayon sa kung ano man ang iyong mga inaalok. Alhamdulillah. Yun nga, kasi kabilang sa mga pinakakinaiinisan ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, tila lahat na lang ng plano nila, naka-counter agad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paano hindi niya magagawa yun? Si Allah ang nagtuturo sa kanya kung anong sasabihin. Si Allah ang nagtuturo sa kanya kung ano ang gagawin, alhamdulillah, bilang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mahaba-haba pa itong yung pag-uusap nila na ito ni Utbah bin Abi Rabi'a. Tutuloy na natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.